じゃあ皆さん、ひらがなを勉強しましょう。So let's study hiragana. So sa hiragana, minasang meron tayong chart 1, 2, at 3. So there are 46 characters sa chart 1, 25 sa chart 2, at 33 sa chart 3. So a total of 104. So compared sa English alphabet na 26, so medyo napakarami no compared sa English character. But syempre, sa hiragana dapat nating malaman kung at matutunan yung hiragana na character. Okay? So, ituturo ko sa inyo minasang paano mas madaling ma-familiarize yung arrangement or yung reading ng bawat charts. So, first, let's proceed sa chart 1. And by the way, meron din ganitong writing, no? So, galing sa left, top to bottom. Yan. Okay? So, chart 1. Chart 1, minasang meron tayong sa taas naka-romaji, no? Sa atin, 'di ba, vowel natin sa abakada nung nag-aral tayo, a, i, u, ay a, i, o, u. But this time, sa hiragana, minasang, yung vowel medyo na-rearrange, no? A, i, u, e, o. Okay, repeat after me. A, i, u, e, o. Okay? So, ganyan yung arrangement sa hiragana. Idas ka? Then sa consonant naman, meron tayong KSTN hanggang W. So paano ba to? Sa chart 1, easy way daw, pair consonant with a vowel. So example, K plus A, so magiging ganito. K plus A, ang pagbigkas is ka. K plus A, ka. K plus I, ki. K plus U, ku. K plus E, ke. K plus O, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. So ganyan minasang. Okay, repeat after me. Ka, ki, ku, ke, ko. So, pwede nating tandaan na ganito, merong ganito para ma-memorize natin yung arrangement ng chart 1. So, first column, di ba? A, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, n. Yung N is read as n. Akasata na mayara wa n. Bakit kung na-memorize niyo yan, di ba? Next arrangement ng vowel is a, i, u, e, o. So, K plus E, ki. So, pwede nyo nang gawin yung isang chart. Then another one, minasang, yung 46 na character is called mura. No, mura is a unit of sound equivalent to one length of Japanese kana. So, typically yung sound mismo, no? A, isang mura. Ka, isang mura. Ta, isang mura. Then, yung naka-highlight minasang, instead na ganito, example, di ba, S plus A sa. S plus I, instead na C, pagbasa, is S plus I, she. Okay, repeat after me. She. S plus I, she. Then dito, T plus A, ta. T plus I, instead na T, T plus I, chi. So, chi. Then T plus U is tu, sana. Pero ang pagbigkas is tsu. So, she, chi, tsu. Then last, H plus U is fu, sana. Ang pagbigkas is fu. Okay, idas ka. Yung yellow na highlighted is iba yung pagbigkas. So, sa, shi, su, se, so. Ta, chi, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho. So that's the chart 1. So next is chart 2. So same pa rin sa chart 1, meron tayong vowel, a, i, u, e, o, then consonant na part. So G plus A, ga, G plus I, or G plus E, gi, G plus U, G plus U, gu, G plus E, ge, G plus O, go. So, ga, gi, gu, ge, go. Ga, gi, gu, ge, go. So, may nasulat niya sang similar with chart 1 but there is teng-teng. Ano yung teng-teng? Yung dalawang line sa taas. So, bakit sinabing similar with chart 1? Tandaan niyo yung ganitong pagkasulat minasang or picture. Balik muna tayo sa chart 1 saglit. So, di ba? Ito yung chart 1. Parang ganito pagka-drawing pero may nadagdag lang na teng-teng.
So, yan yung ibig sabihin nun. So, di ba? Check natin. So, tamang ano? Same drawing pero may nadagdag na teng-teng. Teng-teng. Okay? Yan, teng-teng. So, ibig sabihin minsang sa chart 2, assuming magsusulat na tayo, no? Kanina, ito is reading lang muna. Then, familiarization ng charting. Pag na-master na natin yung writing ng chart 1, wala nang problema yung chart 2 kasi need nyo lang lagyan ng teng-teng. Teng-teng or yung dalawang line sa taas. Then, dito na row, minasang, instead na teng-teng, merong teng-teng na part, meron ding maro or yung circle. Maliit nga pagkasulat. So yan. Then another, merong naka-highlight nga yellow. Instead na Z plus A za, instead na Z plus I, Z sana, ang pagbigkas is G. Then D plus I, instead na D, G. So G and G. So same reading but iba yung pagkakasulat. Yung ganitong pagkasulat minasang, ganito, G na G, is medyo konti lang yung words na merong ganito. Common is sa taas. Okay, merong ganyan, pero rarely lang lalabas. Then another one, D plus U, Z. Z, this na, Z pagbigkas. Yan, yung highlighted na yellow, iba yung pagbigkas. So be careful, no? Iba yung pagbigkas. Then, so merong magkakahalintulad pagbigkas no za jizu dito da jizu. So zu at zu so iba yung pagbigkas ay same yung pagbigkas pero iba yung pagkasulat. Ides ka? So chart 1 ka sa taha may ba may teng-teng at maru. So yung may teng-teng tawag diyan minasang is dakoong. Dakoong yung may teng-teng. Then yung may maru is handakoong. Okay, idas ka. This is 25 characters sa chart 2. So walang problema as long as master nyo yung chart 1, assuming magsusulat na tayo ng Japanese character. So kung master nyo yung chart 1, madali lang yung chart 2 kasi didagdag lang si Teng Teng at Maru. Sige is chart 3. So for chart 3, the E sound of chart 1 is paired with ya, you, yo. But it is written in smaller in size. So dito muna tayo, E sound of chart 1 paired with ya, yo, yo. So balik muna tayo sa chart 1 minsan. So E sound. Correct desu ne? I, ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. E sound ng chart 1 paired with ya, you, at yo. So tatlo lang yan, di ba? Pero naka-smaller in size daw. So balik tayo sa chart 3. Correct desu ne? So, E sound, di ba? Ki, 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 shi, naka-pair sa ya, yo, yo. Paano yan? Ito, that is called yoong. Yoong is contracted sound. Contracted sound meaning isang vowel na parang nawala, no? Example, ki plus ya, kiya. So, ganyan, pagkasulat. Dalawang malalaking hiragana, chart 1. So, pinagdikit siya. Imagine nyo na parang may box dyan. Na-occupy niya 90%. So, pag na-occupy niya or 100%, isang chart 1 yan, isang chart 1. Pero dito, K plus ya, di ba, walang vowel, kya. Iba yung kiya sa kya. So, that is yoong, pag kya. Contracted sound. Kya, kiya, kya. So, K plus ya, kya. K plus U, Q. K plus yo, kyo. Kya, Q, kyo. So, dito sa baba, para kung na lang, G plus ya, gya, G plus U, gyu, G plus yo, gyo. Then, yung sa handa ko, ong, P plus ya, pya, pyu, pyo. Ides ka? So, ang kaibahan niyan, equivalent pa to minsan, K plus ya is equal to kya. Chigaimasu ne? So, that's different. So, be careful kung magsusulat, gagamit kayo ng chart 3. Chart 3, dapat yung ya na part is medyo maliit sa chart 1. Ay, yung maliit pagkasulat, no? 'Di ba? Ito, same sila ng laki. Dito is maliit pagkasulat. That's the chart 3. Ides ka? So, chart 1 at chart 2 na E-sound. Sa katakana naman minasang,
Actually, walang naiba. Same lang sila. Chart 1, same explanation kanina. May vowel a, i, u, e, o. Akasata na hamayarawa. Pero yung pagkakasulat lang, minasang stroking, medyo iba. Then meron ding highlighted na yellow, no? Sa, shi, ta, chi, tsu, then fu. Okay? So tatandaan na same sila ng in-explain ko kanina sa hiragana pero ang pagkasulat or stroking is naiba which is i-discuss natin sa lesson proper. Okay? So pakita ko lang sa chart 2, same pa rin. Merong 25, merong tatlong highlighted, tapos may teng-teng at maru. Yes na? So yan is dakoong at handakoong. Okay? Chart 3 meron din. Same pa rin. Chart 3 is sound paired with yayo-yo but maliit pagkasulat. So that's it minasang no? Paano isulat ay paano yung reading ng chart 1, 2, 3. Ides ka? Arigatou gozaimasu.